Well, ang pagkakaintindi ko, pati si Inday Sara, hindi pa niya nakukuha yung desisyon ng COA. Mm. Ang nakapagtataka, paano nagkaroon ng ganyang disallowance, wala naman lumabas sa COA review, di ba? Ang sabi ng COA, everything in order sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President. Bakit meron ngayon? May panibago na namang disallowance, bukod pa dun sa naunang disallowance. Ang tingin ko nangyari, this is by special order of Congress na maglabas ng notice of disallowance at hindi binigyan ng karapatan na marinig ang panig ni VP Sara. Kasi bilang isang nagtrabaho rin sa gobyerno, ang proseso dyan, kapag merong sasabihin nilang maling paggastos ng pera, ilalabas yan doon sa tinatawag na exit conference para naman mabigyan ng pagkakataon yung ahensya sumagot. Pero walang pinagdaan ng ganyang proseso dahil itong sinasabi nilang mahigit na 300 million, mukhang walang kinalaman doon sa 72 million na nauna nang na-disallow. No? At ang nakapagtataka dito sa 300 million na pangalawang notice of disallowance, bakit ang may alam lang ang Committee on Injustice at yung ahensya mismo walang kaalam-alam? Sir, bilang abogado, dating presidential spokesman, sinabi kasi ng COA, inutusan po nila ang VP Sara na ibalik po yung 375 million na confidential funds due to alleged, binawit po na salita yung alleged irregularities and violation of spending rules. Sir, guilty ba si VP Sara pag ganito ang utos ng Commission on Audit? Well, ang pagkakaintindi ko, pati si Inday Sara, hindi pa niya nakukuha yung desisyon ng COA. Mm. Ang nakapagtataka, paano nagkaroon ng ganyang disallowance, wala naman lumabas sa COA review, di ba? Ang sabi ng COA, everything in order sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President. Bakit meron ngayon? May panibago na namang disallowance, bukod pa dun sa naunang disallowance. Ang tingin ko nangyari, this is by special order of Congress na maglabas ng notice of disallowance at hindi binigyan ng karapatan na marinig ang panig ni VP Sara. Kasi bilang isang nagtrabaho rin sa gobyerno, ang proseso dyan, kapag merong sasabihin nilang maling paggastos ng pera, ilalabas yan doon sa tinatawag na exit conference para naman mabigyan ng pagkakataon yung ahensya sumagot. Pero walang pinagdaan ng ganyang proseso dahil itong sinasabi nilang mahigit na 300 million, mukhang walang kinalaman doon sa 72 million na nauna nang na-disallow. No? At ang nakapagtataka dito sa 300 million na pangalawang notice of disallowance, bakit ang may alam lang ang Committee on Injustice at yung ahensya mismo walang kaalam-alam? Opo, dito pa sa iba pang mga patutsada nila po sa kay Vice President Sara Duterte sa impeachment hearing po, attorney, relevant pa ba yun? Lalo na halimbawa, yung sa pag-confirm na merong rehistro, yung mga motor na sinabi doon sa testimonya ni Madriaga, which is nakapangalan din naman sa kanya, kaya nagtataka, magbabasa ka sa comment section. So ano ngayon? Anong ibig sabihin yan? Meron pang isa, nagbusisi doon sa mga sasakyan, sa mga motor na hindi naman ganun yung model po noon. In short po, attorney, kasi meron akong nabasa na isang opinion na parang nakakapanindig balahibo daw yung ginawa mismo ng taong bayan na bago pa man magdepensa ang kampo ni Vice President Sara Duterte, taong bayan na, mga netizen na ang nagdedepensa po sa kanya. Attorney, ano kayong mensaheng pinapadala po nito? Ibig sabihin lang, matindi talaga ang pagtiwala ng taong bayan kay BP Sara. Nagtitiwala sila, hindi mandarambong si BP Sara at sila na ang naglalabas ng obvious. Kasi yung mga lumalabas naman na galing sa taong bayan, for instance, yung cheque di umano na milyon-milyon, bakit yung date petsa na hindi na presidente si Tatay Digong, si Bangag na ang presidente? Baka itong Madriaga, tao talaga ni Bangag, kaya nga nagbayad ng ganyang kalaking milyon-milyon sa kanya. No? At itong mga sasakyan, yung mga sasakyan na yan, prueba na itong ganitong karaming sasakyan ay pag-aari ni Madriaga. Yan ang dapat nilang hinga ng tax return para malaman kung talagang siya ay kumita ng malaki na he can afford itong mga magagarang mga coaching ito. Pero siyempre, kung titignan mo mga tax returns yan, at yan naman talaga dapat tignan na tax returns, walang lalabas yan na malaking tax na binayad kasi nga pinaghinalang kidnapper. Yung binayad nga ng kliyente ko sa kanya, hindi siya dineclare yan as income. No? At hanggang ngayon, hindi na-recover. Pero technically, dapat ma-refer yan o ma-declare yan sa kanyang income tax. Dahil yan ay pera na kinita niya, bagamat ito ay illegal.
Opo, doon naman po sa hindi pag-question sa kanya doon sa komite ng House Committee on Justice, sa kredibilidad niya, pina-strike out po. Tingin niyo po okay po yun? Parang, or naging one-sided ang naging diskusyon doon sa komite na yun? Well, kaya nga ang tawag sa kanila Committee of Injustice eh. Kasi ang gusto lang talaga nila maglabas ng impormasyon na makakasira kay Inday Sara. Never mind kung hindi naman kapani-paniwala. At kaya nga kahit isang tanong kay Madriaga hindi pinayagan dahil ayaw nilang makita, mapruebahan na nagsisinungaling si Madriaga na napakadali namang gawin. Kasi yung cheque lang yun alone, ha? Milyon-milyon yun. Pero ang tanong, bakit yan ang sinasabi niya galing kay Digong? Samantalang panahon niyang 2023, si Marcos Jr. na ang presidente. Yung saying na falsus in uno, falsus in yung false in part is false in whole. Yan po talaga ay applicable kay Madriaga. Sinungaling siya sa isang bagay, sinungaling siya sa lahat. Apo, Attorney, yaman at nandyan po kayo sa Europe. Ano po ang asahan natin, sir, sa paparating na desisyon ng ICC kaugnay po sa apela natin sa jurisdiction challenge sa kaso po ni Tatay Digong? Paano niyo po bang may paliwanag, sir? Anong kahihinatnan, anong pros and cons na magiging pasya ng International Criminal Court? Sa tingin ko 50-50. Kaya importante talagang subaybayan natin yan. Kasi nagkaroon na ng unang pagkakataon na nag-decision sa jurisdiction, split decision. 3-2. 3 ang majority, 2 ang dissent. Ang dissent, nagsasabi na no jurisdiction, pero yung dalawang nag-dissent, sila yung mas bihasa sa international law. No? Importante kasi na bihasa sa international law magdedesisyon dahil ang jurisdiction ng hukuman ay nakabase sa consent o pagpayag ng Estado. At ang applicable norm dito ay tinatawag na pacta sunt servanda, treaty obligations must be complied with in good faith. No? Kaya naman yung dalawang bihasa sa international law nagsabi na wala nang jurisdiction kasi nga bagamat dahil ang pagsapi sa ICC ay voluntaryo, ang pag-alis ay voluntaryo rin. At malayang po pwedeng umalis sa hukuman ng mga miyembro provided yung duty to cooperate ay magpapatuloy sa loob lamang ng 1 taon matapos magbitiw na formal sa pagiging miyembro ng hukuman. Yung pagsisimula ng preliminary investigation nasa 2nd taon na. No? Kaya naman yung dalawang bihasa sa international law, sinasabi wala na talagang jurisdiction ng hukuman para magpatuloy sa preliminary investigation. Pero ang mga maestrado sa ICC kasi dalawang batayan, yung kanilang competence sa international criminal law at yung competence sa international law. Sa tingin ko, mas importante ang competence sa international law pagdating sa jurisdiction dahil ang jurisdiction nga is a legal concept based on a state's consent to be bound. Opo, Attorney, balikan ko lang po yung napahayagan nyo na kanina po, yung patungkol po doon sa lupa natin. Dito magkakaroon ng, ang tawag kasi dito ay Luzon Economic Corridor. Ano nga po, Attorney, kung bakit hindi po ito dapat na mangyari at ano bang sinasabi ng batas para ito ay maisakatuparan, itong ugnayan na ito ng Estados Unidos at ng Pilipinas? Well, unang-una, bakit Amerika ang magpapatakbo niyan? Kasi rent-free na gagamitin ng Amerikano. Bakit Estado magpapatakbo niyan kung hindi yan gagamitin para sa military purposes? Una. Pangalawa, bakit magkakaroon ng diplomatic immunity ang mga Amerikano na nagpapatakbo niyan? Ibig sabihin, yung pagtayo ng economic corridor ay isang state function ng Amerika. At dahil ito nga ay nangyayari sa panahon ng Migera at sinasabi naman nila na ito ay para mabawasan ang reliance nila sa China pagdating sa mga computer chips. No? Kaya nga silicon ang tinatawag nila dyan. At alam naman natin na ang kanilang mga bomba ay nangangailangan itong mga silicon neto. Siyempre, this has to do with the war effort against Iran. No? At kaya nga sinasabi ko, kinakailangan bigyan yan ng pagpayag ng Senado. Ang pagtayo ng economic corridor nito ay dapat sang-ayon sa isang tratado na kinikilala ng parehong bansa bilang isang tratado at kung kinakailangan, bigyan ng pagpayag ng sambayanang Pilipinas. Opo. Kung pribado po, kumbaga ito ay sa US government na pangunguna. Kung pribado po na banyaga, meron din tayong matibay na
batas po ukol din dyan po nakakasaklaw, attorney? Yes, meron tayo PEZA law. Pero sa PEZA law, walang binibigyan ng sovereign immunity. Ang binibigyan mo lang ng sovereign immunity, kung meron kang tratado, gaya ng panahon na meron tayong basis agreement with Amerika. Kaya lahat ng mga Amerikano na nasa loob ng base militar ay immune. Pero, yun nga sabi ng saligang batas, pagkatapos at pagpaso na ang US-Philippine Basis Agreement, wala nang dayuhang base militar na papayagan sa Pilipinas kung hindi sa pamamagitan ng tratado, kinikilala ng parehong bansa at kung kinakailangan, isusumite para kunin ang pagsang-ayon ng mamamayang Pilipino. So malinaw na malinaw sa akin, hindi nila tinatawag itong base militar, pero because this contributes to the war effort because of the nature, object, and purpose nung mga gagawin dyan sa Special Economic Corridor na yan po, for all intents and purposes, is a military base at make no mistake, dahil yan po contributes to the war effort, po pwede pong targetin yan ng kalaban ng Amerika dito sa nagaganap na digmaan. Baka mangyari na parang kagaya doon sa EDCA na hindi basta-basta napapasok ng gobyerno po natin. Sigurado po yan, kaya binigyan nila ng diplomatic immunity. Linaalabas nila sa jurisdiction ng Pilipinas ang kung anumang gagawin dyan sa loob ng 1,400 hectares na yan, na rent-free pa man din. So talagang, alam niyo, ang duda ko nga, kaya nag-fake news itong presidente natin para ilihis yung atensyon ng tao. Tingin ko, ang pinakadelikadong nangyayari ngayon ay itong pinalawak pa ang EDCA at ngayon talagang inanunsyo naman nila na yung mga armas gagawin na nila dito sa Pilipinas. So ito na yung katuparan ng inanunsyo na nila na ang mga armas na kinakailangan ng Amerika para sa gera laban sa Iran dito na gagawin sa Pilipinas. Tsaka alam mo ba, Attorney Harry, may balak ang US government, actually naghahanap na sila ngayon ng contractor para po magtayo ng Naval Fuel Depot sa Davao Gulf para daw mabilis yung access nila sa Sulu at Celebes Sea. Nako, eto pa itong balita ngayong araw, Attorney. Talagang, vassal ng mga Sir. Well, alam mo, nung nagpunta naman si Trump dito at nakipag-usap kay Tatay Digong, sabi naman talaga niya, the very best real estate decision America made was to purchase the Philippines dahil nga sa strategic position natin. At siyempre, kaya hindi tayo papayagan na maging tunay na malaya ng Amerika at ginagawa nila ngayon yan sa pamamagitan ng kanilang sinusuportahang mga rehimen gaya ng rehimeng Marcos na bukod ito ay dapat tunayan ng palpak dahil siya ay isang addictus benedictus, napakakurap pa. So yan po ang kapalit ng pagsuporta ng mga Amerikano sa rehimeng Marcos. Gagamitin nilang unsinkable warship ang buong teritoryo ng Pilipinas. Sir, huli na lang may nagpapatanong na viewer. Do you think daw po isang disservice sa masang Pilipino itong ganito mga desisyon ng pamahalaan na magpagamit po sa isang bansa na siyang naging sanhi ng kaguluhan sa gitnang silangan at sanhi po ng mga problema natin, lalo na yung mataas na presyo po ng langis? Yan po talaga ay paglabag sa ating saligang batas. We renounce war as an instrument of our foreign policy at kahit anong gagawin natin that will contribute to the war effort violates that prohibition. Pangalawa pa lang yung nagsasabi na mga base militar dapat sang-ayon sa tratado at kung kinakailangan, aprobado ng taong bayan.